Alam nyo, meron lang akong gusto mo ng statement na sabihin, and I want you to know this hanggang matapos yung ating pag-uusap ngayong tanghaling ito. Alam nyo ba, na talagang mahal ng Panginoon ang kabataan ng Word for the World Los Baños. As in, mahal ng Panginoon. And the Lord has a plan for this ministry. The Lord has a plan for each of the lives ng mga kabataan na narito. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo itong pagdududahan. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Alam mo, isa sa huwag nating pagdududahan ay ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Sometimes, it doesn't feel like it. Hindi siya ganon. Parang hindi ako mahal ni Lord. Pero, I want you to know ngayong hapon na to, gustong sabihin ng Panginoon, anak, huwag mong pagdududahan, mahal kita. Yan ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Huwag mong pagdududahan, mahal kita. And, as for me, as si Ate Julia, ilang taon pa lang naman ako nabubuhay sa mundo, pero, I have my seasons talaga. And I think, hindi ko sasabihin hindi na, I think, darating pa din sa akin yung pagkakataon na masasabi ko na, Lord, I don't feel like you love me. Pwede kong sabihin yun. Pwede dumating yun. Pwede yung ibang kabataan dito, ganun yung pakiramdam ngayon. I don't feel na, Lord, mahal mo ko. Hindi ko daw ganyan. Pero this is the truth. Mahal tayo ng Lord. Whether we feel it, whether we don't feel it, mahal tayo ng Panginoon. So, pakisabi ulit sa katabi mo, huwag mong pagdududahan, mahal ka ng Diyos. Ayan. So, ang ating title for today, ayan, sa unang episode natin, this is going to be a series, by the way. Ang series natin, sabi sa poster natin sa Facebook, ay As a Child of God. Nakita niyo ba yung cover photo ng ating page? Ayan. Sabi doon ay As a Child of God. So, for our episode 1, ang nakalagay doon, sabi, at ito pag-uusapan natin ngayon, loved enough to be disciplined. Sa Tagalog, ikaw, may sapat na pagmamahal para sa'yo, para ikaw ay disiplinahin. Yun yung sinasabi. Napakagandang topic nga naman for the first Sunday ng youth. At ito yung masasabi ko, kaya ako napapatunayan na mahal tayo ng Panginoon dahil dito. By the way, ito ay hindi lang basta-basta na lang na, okay, maitapit lang. O di kaya nabunod sa isang book ni Ate Joey na parang inimay-limo siya, tapos sabi niya, sige, ito na lang topic namin for January. Hindi. The Lord put the topic sa puso ng ating mga leaders because our leaders pray for each of you. They pray for this ministry, yung ating mga leader. At the Lord directs the path of this ministry. The Lord directs the paths ng bawat buhay natin. At dito tayo dinadala ng Lord ngayon. Na anak, sinasabi niya, I love you enough to discipline you. I love you enough para ikaw ay aking disiplinahin. Ibig sabihin nito, kung lalaroin natin yung statement na yun, ibig sabihin, anak, pag hindi kita dinisiplina, ibig sabihin, hindi kita mahal. Naunawaan niyo? Yun ang ibig sabihin ng title natin. You are loved enough na ikaw ay didisiplinahin ng Lord. Kapag nilaro natin yung statement na yun, binaligtad natin, ang sinasabi ng Lord, pag hindi kita dinisiplina, hindi kita mahal. Amen ba? Naunawaan ako? Ayan. So, bago tayo magtuloy, may isa kong pagka nawala lang, minsan lang, kapag umaano sa akin yung statement na the Lord loves us. God loves me. May isang kanta, kasi hindi ko naman sinasadya na maging madalas mapakinggan itong Christian band na ito. Pero napansin ko na lang, parang marami akong alam na kanta niya. Hindi ko naman totally sinasabing favorite ko siya. Sino dito nakakaalam ng band ng Jesus Culture? Yan, Jesus. Ayan. So, ano talaga to? I think, nasa henerasyon ni Kuya Miko. Doon siya nag-arise. Tama ba, Kuya Miko? Yan, kasabay ni Kuya Miko yung Jesus Culture. So, nung time na nakilala ko yung Jesus Culture, talagang urok na sila. Parang gano'n. Nakakapag-release na talaga sila. Pero kasabayan yan, yung Jesus Culture. At ang worship leader nila, na isa sa talaga na worship leader, si Kim Walker. Ngayon may asawa na siya, si Kim Walker Smith na siya. Yan, si Kim Walker. So, kaya nung una kong
sa himala ng Panginoon, nagpa-worship team. Hindi ko naman yung sinasadya, napansin ko na lang, ang kinanta ko nun ay freedom, yung where the Spirit of the Lord is there. Yan, Jesus Culture yan, Kim Walker Smith. Yan, ang isa sa mga parang trademark niya, tumatawa siya sa kalagitnaan ng kanta. Haha, gumaganyan siya. So, ayan. Meron siya isang kanta na hindi ko kayang kantahin yung verse, pero yung chorus, malagi siyang re-resound sa isip ko kapag pinag-uusapan yung love ng Lord. Ito yung lyrics niya. Ayan. Sino nakakaano ng tono? Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. So, yun, gano'n. Nagre-resound siya sa akin palagi. Parang pag-ibig ni Lord. And, tapos syempre, si Kim Walker Smith yun, napaka-powerful ng yun. Hindi ka tulad, mahinhin yung sa akin eh. Kapag kay Kim Walker yun, parang, oh, how He loves us. Ganyan. So, hindi ko kaya pero may isa sa bandang verses of bridge yata yun. May isa pa akong favorite na line, yung, I don't have time to hold on to regrets. Parang may gano'n. Tapos mayroon pang lyrics dyan na, sana pala inano ko yung vintage ko yung buong lyrics, no? Na, if God's love is an ocean, we're all sinking. Tama ba ako? Love yun o grace? Grace. Ay, grace, ayan. If God's grace, Grace is an ocean. if grace is an ocean, we're all sinking. Sabi doon. Kung ang grace ng Lord, kung magiging physical siya, sabi doon, yung grace ng Panginoon, iano siya to physical, at ang physical niya ay ocean. Yan siya, ocean. Lulunod tayong lahat. We're all singing, lulubog tayo sa grasya ng Panginoon. Yun yung sinasabi doon sa lyrics niya. Kaya ang ganda ng kantang yan, hindi ko lang kaya. Sorry natin kantahin. So, sabi niya, oh, how He loves us. Yun yung inaalala ng kantang yan, oh, how He loves. Parang wala nang other words si Kim Walker Smith para kundi sinigaw niya lang sinigaw na, oh, how He loves us. Yun lang yung sinasabi niya with full conviction, nagkukumapaw na puso, ang sinasabi niya, oh, how He loves us. Yun yung sinasabi dyan sa kantang ito. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. How God loves us. May isang verse sa Bible na kapag about love ng Lord at kung paano mo siya i-describe in words, merong isang passage sa Bible. Ayan. Ephesians chapter 3. Say amen kapag nandyan na. Chapter 3, verses 17 to 19. Sige. Ayan. Sabay-sabay, ako na lang babasa, sundan niyo ako. Ang sabi dito ni Paul, sa kalagitnaan ng 17 tayo mag-start, sabi niya dyan, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Sabi doon, ang panalangin ko, sinasabi ni Paul sa church ng Ephesians, ang panalangin ko, magkaroon kayo ng kakayahan para maunawaan ang pag-ibig ni Kristo, kung gaano siya kalawak, kung gaano siya kahaba, kung gaano siya kataas, at kung gaano siya kalalim. Sabi doon, magkaroon kayo ng kakayahan. Pero ang sinabi niya dito, I pray, sabi, you will be established in love. You may have the power, together with all the Lord's holy people, ayan, to grasp, na magkaroon daw ng pangunawa. Sa unang verses pa niyan, ang panalangin niya is that the Holy Spirit dwell in each of us so that we may have the power to grasp how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. Ang kasunod dyan, and to know this love that surpasses knowledge. Nang malaman mo itong pag-ibig na to, na lagpas sa kahit anong information or knowledge na pwede mong makuha. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. Ibig sabihin, the secret to be filled with God is that you have this understanding of His love. Kung mauunawaan mo lang yung pag-ibig niya sa'yo, you will have the power. You will have the power because you are filled with the fullness of God.
Alam niyo kung gaano kasarap yung filled with the fullness of God? Automatic, tayo mga tao, we are filled with ourselves. We are filled with sin. And we hate it. Whether sabihin natin yan o hindi, there are parts of us hindi makaalis doon because our flesh loves it. Pero there is a part of us that is so ashamed of ourselves. Ang kabaliktaran nun, when you are filled with God, you have no feelings of shame na. Wala na yun. Yun yung fullness of God. You have the confidence of the Lord in you. Yun ay maaabot mo, ang sabi dito, if you grasp yung pag-ibig ng Lord. Kung nauunawaan mo lang yung pag-ibig ng Lord. At kapag naunawaan mo yung pag-ibig ng Lord, habang unti-unti mong nauunawaan, kung gaano nga ba siya kahaba, kung gaano siya kalalim kataas, kung nauunawaan mo yon, ang kakantahin mo, oh, how He loves us. Kaganyan ka. Ay, Lord, grabe niya tayong mahal. Ganun yung sasabihin natin. Grabe niya tayong mahal. So, siguro mag-reminisce tayo ng konti. Hindi ko alam kung anong klaseng encounter with God na yung naranasan ng bawat isa dito. May ilan dito na pwedeng marami na siyang karanasan kay Lord. Meron dito nakikilala pa lang. Ngayon pa lang si Lord. Meron this past few days, kinakausap siya ni Lord, kaya siya umattend dito. Kaya siya umattend ngayon. Pwede yung iba dito, walang nag-invite sa'yo, pero pumunta ka. Pero kasi alam mo na may sasabihin si Lord sa'yo. Kasi nararamdaman mo na, because God was encountering you nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, kinakausap ka ng Lord. So, mag-ano tayo ng konti, paano ba natin nararamdaman o nararanasan ang pag-ibig ng Lord? Diba? Paano natin nararanasan? Why are you here? Kasi alam ko na ang bawat isang naririto, sabi niya sa kanta, Lord, we came for you. We came for the Lord. Kaya tayo nandito. Well, bonus, kasi masaya talagang kasama ang isa't isa. Pag sabi niya sa katabi mo, masaya mong kasama. Yeah, yes, this is a bonus. Bonus na magkakasama tayo ngayon. We laugh together. Nagkakaroon tayo ng interaction na meaningful. Ayan, nagkakaroon tayo ng bonding. This is a bonus. Pero, alam ko na ang bawat isa dito, ang pinunta niya ay ang Lord. Ang pinunta niya ay ang Lord. So, ibig sabihin din nun, naungusap na si Lord sa bawat isa. And you have encountered it. So, reminisce tayo ng konti. Paano natin naranasan yung pagmamahal ng Lord? Bago tayo magtuloy, let's talk to the Lord saglit. Tigil tayo. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa hapong ito, God. Lord, we thank you for your love, Panginoon. No words is enough. Walang awit din, Lord God, na sasapat. Para, Lord, ma-describe namin kung gaano talaga kalalim, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin. But, Lord, we will try. We will do our best, Panginoon. Sa pag-unawa, sa limitadong pag-unawa na meron kami, Panginoon, handa rin namin ibigay yung buhay namin na nararapat para sa iyo. Lord, sa sandaling ito, dalangin ko po na mas buksan niyo po yung aming isipan at aming puso. Maunawaan namin, Lord God, kung ano yung nais mong iparating at hindi namin pagdudahan, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. Lord, ikaw lang po ang maitaas sa hapong ito. Salita mo lamang ang mahiyan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maparangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God loves us so much. So, sa lahat ng binanggit natin, you have your own personal encounter. Meron yan. At hindi mo yun dapat pagdudahan. So, magbibigay lang din ako ng konti dito. Ayan, based din sa personal kong buhay, alam ko na naganap na itong mga bagay na to sa akin. How God loves me. I want to grasp. Gusto kong maunawaan kung paano. Through my experiences. Sa experience ko, God forgives. Ayan. Oh, how He loves me. He forgives. Ang Lord, nagpapatawad. Sino dito naranasan ang kapatawaran ng Diyos? Amen. Kahit gaano pa, again, yung sinabi ko kanina, God accepts us. At hindi lang basta tinatanggap, niyayakap, chine-cherish. Iba yung tinanggap ka lang eh. Iba yung, sige na nga, go. Pero hindi, God cherishes us. Alam niyo yung chine-cherish? Alam niyo yung parang ang apple of the eye. Ganun si Lord sa bawat isang naririto. Mahal na mahal tayo ng Lord. He forgives. And then, sabi ni Ate Maddie kanina, God heals. Ganyan siya magmahal. Nagpapagaling ang Lord. Physically, emotionally, mentally, nagbibigay ang Lord ng kagalingan. Ano pa? Sabi dito, God provides.
Sino dito ang hindi pinagkukulang ng Diyos? And then the Lord provides. Nakapunta ka dito, may pamasahe ka. Kung wala kang pamasahe, binigyan ka niya ng lakas para maglakad. Lahat yung provision, ang provision ng Lord, hindi lang salapi. Lahat ng bagay na kaya nating makamtan, provision yun ng Lord. Lahat ng bagay na na-accomplish natin, that is a provision. May lakas ka, meron kang magulang, may kaibigan ka, may lolo ka, may lola ka. That is a provision. At sino dito na nanghalian? Provided by God yun. Provided by the Lord. The Lord provides. Minsan nga, the Lord provides, ano yan, in nick of time. Ayan, minsan nakala mo, wala na talaga, wala na. Biglang pumasok sa Gcash mo yung, di ba? The Lord provides, and the Lord protects. Ang Lord, alam ko, ang bawat isa dito, you have your experience na pagprotekta ng Lord. Nagbabike ka, nagmumotor ka, at kung ano man, munti ka nang mabangga. Di ba? Nakakarating ka ng Santo Tomas, di mo kalayo makakarating ka doon. And the Lord protects. Di ba? Kung ano po naman yung, kung ano yung pinakakaba natin, minsan nag-hiking na yung mga lalaki dito, nag-hiking na. Sa inyo, wala namatay sa inyo. Nakabalik kayo lahat dito na buo. Di ba? So, ganun, the Lord protects us. The Lord protects and the Lord comforts. Sabi nga ni Kuya Kian kanina, pag ayaw mo na, may comfort na binibigay si Lord. Pinapalakas niya tayo. Isa pa, ito ay isa sa favorite ko, freedom. Sino dito nakaranas ng kalayaan? Freedom, kalayaan. There are things na kulong tayo sa nakaraan pero pinalaya tayo ng Diyos. Isa to sa favorite ko, pinalaya tayo ng Lord mula sa shame, sa guilt. Kung ano pa yung nakaraan natin mula sa galit, pinalaya tayo ng Lord. Oh, how He loves us. So now, ito lang masasabi ko. Sa Shiloh Youth Ministry, ito ang isang pinaka-nakakatawa. Pag ngumiti, ang kabataan ng Word for the World Los Baños, totoo. Kapag ngumiti sila, totoo, masaya sila. Yun yung nakakatawa dito. Alam niyo, kasi ganun ako nung wala pa ako sa Panginoon. So, ngumiti naman ako. Pero sobrang bigat lagi ng dinadala ko. Ngayon, nakakangiti ako ng totoo. At hindi ibig sabihin hindi ako umiiyak. Kung umiiyak ako at pag umiiyak ako, totoo din. Hindi ko na kailangang itago because there's no shame. Kasi may Diyos ako. Nakunawa niyo, ang kabataan ng Word for the World Los Baños, ng Shiloh Ministry, pag bumita, totoo. Pag umiyak, totoo din. Nakunawa niyo, dito, the Lord gives us freedom to be in a relationship with Him, to be true to Him, to be authentic. Walang tinatago, hindi mo kailangan mahiya sa kung anong nararamdaman mo. Because that is authenticity sa Panginoon and authenticity with one another. Yun ang nakakatawa. The Lord gives us freedom. So that's how God loves us. Ang baka alam ko, kapag binuksan nyo yung inyong mga journal, mga diary, alam ko na mababalikan nyo kung gaano kabuti si Lord. Amen? Mabuti si Lord sa bawat isa. Tapat siya, mahal niya tayo. But then the question is, then why do I still struggle? Naranasan naman natin all these good things. Yung forgiveness, yung kagalingan, lahat ng yan. The Lord loves us so much. Na-realize ko yun, ate. Pero why do I still struggle? Bakit minsan, Ate Julia, feeling ko, hindi na siya totoo. Feeling ko, lumayo sa akin si Lord. Parang feeling ko minsan, mahal niya lang ako nung una. Tapos hindi na. Parang yung ex mo. Diba? Mahal ka lang sa una. Tapos hindi na. Parang ganon. Bakit ganon? Why do we still struggle? Naranasan ko naman, Ate Julia, totoo yun. Pinatawad ako. Pero parang, isang hindi na. Parang feeling ko bumabalik lahat sa akin at sinasabi lahat sa akin ang nagawa ko. Akala ko pinatawad na ako. Bakit naranasan ko yung comfort ng Lord nung umisa umiiyak ako sa Kanya, pero ngayon parang hirap na akong matagpuan siya. Bakit yung mga taong niyakap ako nung una, bakit ngayon parang ilag na? Bakit ganon, Lord? Bakit ganon? Yung magulang ko, okay naman noon, pero ngayon hindi na. Masaya naman ako naglilingkod noon, pero ngayon pagod na ako. Why do I still struggle if God loves me so much? Nakatanong niyo na ba yun? If God loves us so much, bakit ang hirap? Ba't ang hirap pa din?
At kaya ko nasasabing mahal na mahal ng Lord ang Word for the World Los Baños because today, God wants to answer this question. Dahil ito yan, habang nananalangin ng mga leaders ng kabataan na inilagay ng Panginoon, alam nyo, one thing that God says is, gusto niyang patatagin ang kabataan ng Los Baños because God has a plan for this ministry. Sabihin mo nga, God has a plan for me. God has a plan for me. May purpose si Lord sa buhay mo kung bakit ka nandito, kung bakit ka niya gustong tumatag. Alam niyo ba, isa sa, hindi ko maunawaan pero nagpatianod na lang ako ng bata ko, is that why in the world am I the only one na kapag awas ng school, kailangan kong tumakbo ng ilang kilometro? Bakit yung iba nanonood lang ng TV? Bakit ako nahihirapan? Because alam niyo kung bakit? Because I have a purpose. Kasi lalaban ako at mananalo ako. Nakunawaan ninyo? Bakit kailangan mong, bakit ikaw yung sabi nga dito babanggitin ko to ha, may sinasabi na, God gives the hardest battle to His strongest soldier. Tapos may joke pa na sinasabi na, ayoko masali sa strongest soldier ng Lord. Alam niyo yun? Alam niyo yun? So, may ganun sinasabi. Alam niyo, there is truth in that. Gusto kong banggitin sa inyo. Pero there is more truth than that. Nababanggitin ko mamaya. Iyahan ko muna doon. God gives His strongest, the hardest battle to His strongest soldier, sabi. Kasi we have to handle, if God has a plan for you, kung may pagawain si Lord sa'yo, kung meron siyang bahalang araw, haharapin mo, kailangan kanyang patatagin ngayon. And kabataan ng Shiloh Ministry, may haharapin ka. Sa darating na panahon, kailangan mong tumatag ngayon. Kailangan mong tumatag ngayon. Kaya sabi ng Lord, why do I still struggle? God will answer you. Sabi doon, God forgives. He comforts us. He heals us. He loves us so much. Pero bakit tayo nasa-struggle? Bakit may challenges pa rin? Bakit sometimes nagbabago yung pakiramdam natin? It is because this is what we miss. This is what we miss, ha? Kapag meron tayong expectation di ba? Kasi kay Lord, kinamfort tayo, minahal tayo. Pero sometimes, it is so hard na yung patuloy na pagsunod kay Lord, lalo na bilang isang kabataang Kristiyano, na gustong magpatuloy, sinagtaas niya ang kamay ng mataas yung gusto magpatuloy sa Panginoon. Gusto mong magpatuloy naman, gusto mong magpatuloy, hindi ka aayaw. Sabi mo nga, hindi ako aayaw. Wala sa atin na gustong umayaw. But there is this feeling. May ganun pakiramdam minsan gusto mo na umayaw. Pero sa totoo lang, kung pabibitin ka, ayaw ko talaga umayaw, gusto mong magpatuloy. Pero paano kung mahirap? Then you must understand this. Gustong sagutin niya ng Lord today. This is what we miss. Pakibasa ka ng malakas in 3, 2, 1. The Father disciplines the child He loves. That is the truth. The Father disciplines the child He loves. Yes. The Lord heals, the Lord comforts, the Lord gives and forgives. The Lord has mercy for each one. But also, because He loves us so much, He disciplines us. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. This is what we miss. And the Lord is saying sa bawat sa kabataan na naririto, Anak, I want you to understand this and embrace this so that you will be strong. Yan ang gusto ng Panginoon. Para tumatag ka, kailangan mo itong maunawaan that the Father disciplines the child He loves. Kasama pala to sa package. Sabi doon, kasama pala to sa package ng Lord. Na dahil mahal niya tayo, He disciplines us. Ngayon, makibukas kayo sa akin sa book ng Hebrews. Dahil baka maliit ulit ang aking nasa screen. Ayan. Sa book of Hebrews, chapter 12. Ayan. Kabataan ng Los Baños, you must learn how to open your Bible. Nasaan ang Hebrews? Ayan, sige. Ayan. Hebrews chapter 12. Basahin natin yung verses 5 to 8. Sabayan niyo ako this time. Kanina ako lang nagbasa. This time, sabayan niyo ako in 3, 2, 1. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you.
Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Yan. Napakaganda. Very clear din. Napakalinaw na passage ng Bible. Sinasabi dyan, huwag mong kalilimutan. Nakalimutan mo na ba ang sinasabi ng Lord? And He addresses you as His child. Sabi, do not make light. Sabi doon, my son, do not make light of the Lord's discipline. Huwag mong isipin na magaan lang na bagay ito. Do not make light. Do not lose heart. Sabi doon, do not lose heart when He rebukes you. Okay, pag-usapan pa natin yan, masakit talaga yan. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. That is the reality. Sige, let it sink in. Let it sink in. God loves me. Sige nga, pakibanggit, mahina lang, bulong lang. God loves me. So He disciplines me. You must understand that. Let it sink in. That is the reality. Pero paano natin haharapin yun? Ate Julia, paano ko mapapatatag ng katotohanan na to? Pag-usapan muna natin, ano yung disiplina? Baka hindi natin nauunawaan kung ano yung discipline. So, pag-usapan natin, baka magka-relate tayo. What is the nature of discipline? Yung disiplina ng Panginoon, ano siya? What does it looks like? Anong pakiramdam niya? Gaano ba ito katagal? Ano ba ito, Ate Julia? What does discipline looks like? Yung disiplina ng Lord, paano siya nangyayari? At alam ko, ang bawat isa dito makakarelate. Una, ang disiplina ng Lord, maliit ba siya masyado? Basa niyo. Basa. Ano po? The nature of discipline, una ay painful. Masakit. Ang disiplina ng Lord, aray mo daw. Aray mo. Masakit ang disiplina ng Lord. And it is good. Buti na lang. Isipin niyo naman yung disiplina na hindi masakit. Isipin niyo yung disiplina na hindi masakit. Yung disiplina ka ng nanay mo, sige, punta ka doon sa taas. Tapos, sobrang saya mo pa. May matututunan ka ba kapag masaya yung disiplina? Wala natututo sa masarap na disiplina. It is really painful. Sabi yan sa Hebrews sa verse 11. Sabi dyan, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Sige, dahil nandiyan naman din kayo sa Bible ninyo. Yan. Yan. Sa chapter 12 lang din yan, sa verse 11. No discipline, walang disiplina na masarap at a time. At that time, masarap. Sabi doon, but it is painful. Alam niyo kung ano yung mga disiplina sa buhay natin? What does it look like? Lalo na kapag tumanggap ka sa Panginoon, ito yan. Di ba, kapag tinanggap natin ang Panginoon, we are born again. Sabi mo nga, born again. Born again, born of the Spirit. Yan, born of the Spirit, we are not born of the flesh. Hindi ka pinanganak ulit, lumabas ka ulit sa nanay mo. Hindi ganon. Born of the Spirit. At ang ibig sabihin ng born of the Spirit, you will have the qualities of the Holy Spirit. Kasi yun yung ngayon may relationship ka sa Lord. Your Spirit and the Spirit of the Lord. At ngayon, nagkakaroon ka ng bunga ng Santong Espiritu. So, ano yung mga bagay na masakit? Ano yung mga bagay na yun na nadidisiplina sa'yo? Alam mo kung ano yun? Your love, your joy, your kindness, your gentleness. Magiging masakit lahat yan. Lagi ko nga sinasabi ito. Alam niyo yung loving one another, it sounds really good kapag sinasabi, yung kabataan ng Los Baños, nagmamahalan sila, ang galing, ang ganda nilang tingnan. Alam niyo yun? Pero alam niyo, kapag ikaw ay nasa loob, what does it look like? It looks like forgiving every day. Lagi ka magpapatawad. Pag gusto mo nang sumigaw, magiging gentle ka. Naunawaan niyo kung ano yung pag-ibig? Yun yung pag-ibig. At lagi yung natitrain sa'yo, it is painful. Masakit yun. What does it look like kapag nagmamahalan yung mga ng kabataan ng Los Baños? From the outside, it looks like, lagi sila masaya, nagtatawanan sila. Pero kapag ikaw ay involved, you are inside it,
What does it look like? You will always forgive one another. Kasi magkakaiba kayo. Yun yung itsura nun. And, does it feel good? Hindi yung masarap all the time. Hindi yun palaging masarap. May pain siyang kasama. At kasama yun sa disiplina ng Panginoon. It is painful at the moment. Ano pa? Ano ba yung mga disiplina? Siyempre, hindi natin ito aalisin sa atin. When we sin, kapag tayo ay nagkakasala, nararamdaman natin ang paglayo ng presensya ng Lord sa atin. Does it feel good? Hindi yun masarap. It is painful at the moment. Sabi, minsan nga, mag-iisip natin, para akong mag-isa. Parang wala na ulit si Lord. Pero sinasabi ng Lord, that is discipline. It is painful at the moment. Walang disiplina that seems pleasant at the time. So kapag ka, ito lang yan mga kabataan. So kapag ka nahihirapan ka at the moment, anong dapat mong isipin? Sabihin mo nga, God disciplines me. Kapag ikaw ay nahihirapan, alam niyo kung saan yung sinabi? Balik tayo sa Hebrews. Sa verse 7. Anong sabi sa verse 7? Endure hardship as discipline. Ano daw yung i-endure mo? As disiplina? Hardship. Kapag may bagay na mahirap para sa iyo, example nga ng mahirap na bagay para sa atin. Exams. Ayaw natin ng exam. Research. At kung ano-ano pa. Mga bagay na hindi mo naman usually ginagawa, pero kailangan mong gawin. It is hardship. Sabi doon, i-endure mo daw yon as discipline. Now, kapag ikaw ay talagang sumusunod sa Panginoon, ano ba yon? Ano ba yung hardship? Hardship, katulad ng persecution. If people persecute you, if people mock you because you are a Christian, it is hardship. Mahirap siya. Masarap bang tanggapin yung pangungutya ng mga tao? Hindi. Kung ikaw ay talagang sumusunod sa Panginoon, you will endure that kind of hardship. Kasi hindi ka maiintindihan ng mundo. But you must endure it. Lord, i-endure ko yun? Para naman yun sa'yo. Yes, it is also a discipline for us. And it is painful. Another, the nature of discipline is that it is, pakibasa nga 3, 2, 1. The nature of discipline is, it is temporary. Hindi siya habang buhay. Sino dito, yung pinapalo ng tatay niya mula noon, tas hanggang ngayon di pa kayo tapos? Pag-uwi mo, papaluin ka pa ulit. No, discipline is temporary. Ibig sabihin, meron siyang katapusan. Sabi diyan sa verse 10, Our Father, inano yung ating Father sa langit doon, sa ating earthly Father. Sabi doon, they disciplined us for a little while. Ibig sabihin, saglit, ibig sabihin matatapos din. Ganun ang disiplina. Sabi niya sa salita ng Panginoon, sabi doon, His anger is for a moment, but His love lasts forever. Ang disiplina ng Panginoon ay temporary lang. So you must understand na kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng paghihirap, ng hardship, ng pain, it is temporary. It will end. Sige nga, makibuklat kayo sa akin sa Lamentations chapter 3. Verse 31 to 33. Sabayan niyo ako, napakaganda ng verse na to. Sige, sa mga nandiyan na, wala yan sa slides. So open your Bible. Amen? Lamentations chapter 3. Nasaan yan? Old or New Testament? Old Testament. Pagkatapos na? Jeremiah. Okay. So, nabuklat na natin. Lamentations chapter 3 verses 31 to 33. 3, 2, 1, go. For no one is cast off by the Lord forever, though He brings grief, He will show compassion, so great is His unfailing love. For He does not willingly bring affliction or grief to anyone. No one is cast off by the Lord forever. Wala si Lord binibigyan ng grief at sasabihin niya hindi na yung matatapos. Hindi. The Lord loves us. He disciplines us for a moment. It is temporary.
It is temporary. May katapusan yan. Number 3. At pwedeng dito tayo mas mag-usap. The nature of God's discipline is that it bears fruit. So, saglitin natin basahin. Sabi doon, it produces a harvest of righteousness. Ayan. Kasunod yan ng, no discipline seems pleasant at the time but painful. They discipline us for a little while. Saglit lang. Pero kapag yun ay natapos, it produces a harvest of righteousness. Sabi sa 2 Corinthians 7:10. Anong sabi dyan? Sige po, pakibuklat. 2 Corinthians chapter 10. Ayan. Sabi dyan, amen? We'll open our Bible. 2 Corinthians chapter 10. Amen? Amen. Ayan. Sabi dyan, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Sabi dyan, the godly sorrow. Ibig sabihin, the sorrow that is brought by God. Ibig sabihin, yung disiplina ng Lord, it will bring you sorrow, it will bring you pain. Pero ang sabi doon, it brings you to salvation. It brings you to repentance. Yun yung sinasabi dyan, it has its fruit. So, I want you to understand, mga kabataan, that God loves us so much. There are things, there are growth, may paglago tayo na hindi mangyayari kung hindi dadaan sa disiplina. Lagi ko yung sinasabi sa Panginoon, there was a time in my life, wow, there was a time in my life, na sabi ko, ito, ganto yung word ko kay Lord. Lord, pwede mo namang ituro sa akin yan, kung sinabi mo na lang agad. And that is so boastful. Napakayabang nun. Napakayabang. Because, ito yung tingin ko sa sarili ko. And maybe some of us, tingin natin sa sarili natin. Na if only, sinabi mo na lang sa akin ng diretso, Lord. Sinabi mo na lang na, wag mo yung gagawin. So, Lord, kung sana sinabi mo na lang, susundin ko. Pero you know what? I realized, there is growth na hindi ganun ang paraan ng Lord. Ang paraan ng Panginoon ay mararanasan mo in a hard way para ikaw ay lumago. Because that is the nature of God's discipline. That is the nature of God's discipline. May bunga ang disiplina ng Panginoon. Hindi tayo masyadong magtatagal. Because alam ko na ang bawat isa dito, you have your own pain. Kahit tayong mga totoo yung pag-ibig. Even now, we have our own pain. Meron tayong mga sarili-sariling sakit at bigat na dinadala. And God wants to deal it right now. Na sinasabi ng Panginoon, that is my discipline. Kahit ano pa yan. Because sometimes, ito yung tingin natin. This is what we think kapag dinidisiplina ng Lord. Ito yung sinisigaw ng puso natin, ng utak natin. It is so unfair. Lord, unfair. Hindi ko dapat nararanasan to, Lord, kasi sumunod naman ako sa'yo. Lord, naglilingkod ako sa'yo. Lord, bakit ganun? Bakit sila? Bakit ako nahihirapan? It feels unfair. Pero alam nyo, that unfairness, mahirap siya at masakit. That is also God's discipline. At kaya nitong tanggapin ng puso na i-embrace ang disiplina ng Panginoon, humble enough to admit na, Lord, I need discipline. I am a work in progress, Lord. Alam niyo kung anong klaseng mga Kristiyano kabataan na hindi tatanggap ng disiplina ng Panginoon are those children, are those youth na tingin niya, hindi niya na ito kailangan. Mahirap tanggapin. I was once like that. Kaya ako nga nasabi na, Lord, kung sinabi mo na lang, because ang tingin ko sa sarili ko, hindi ko kailangan ng masakit na bagay na para bang kapag sinabi ng Lord, kaya kong sumunod. Alam nyo, there are things in our life, hindi natin kayang sundin si Lord. Kailangan mong dumaan sa masakit na paraan. Alam niyo pa kung ano tinitrain ng Lord? Again, ang sabi ko sa inyo kanina, ano tinitrain ng Lord? Sabi doon kasi, we are being trained to righteousness. Kaya tayo dinidisiplina, we will harvest righteousness and holiness if we are trained by discipline. Kapag daw titrain tayo sa disiplina, aani daw natin yung righteousness and holiness. Paano yun? Because again, you are born again. When you are born again, you
are born of the Spirit, may mga bagay na magagawa mo ngayon, hindi mo kayang gawin dati. Katulad ng sinabi ko, kaya mo ngumiti ng totoo ngayon, dati hindi. That is because of you are born again, you are born of the Spirit, but it needs to be trained. Hindi ka nangingiti ng totoo kapag ka magandang sitwasyon. The Lord disciplines you, is training you, that you will still smile and be joyful kapag hindi joyful ang sitwasyon. Naunawaan ninyo, that is training, that is discipline, because that is the meaning of being a child of God. Hindi ka katulad ng mundo. Ang mundo, tatawa lang, magiging masaya lang, magagalak lang kapag maganda ang sitwasyon. Pero ang Kristiyano, ang anak ng Diyos, kayang magpuri at sumamba, kahit magulo, kahit full of chaos, kahit bumabagyo. Naunawaan ninyo? That is the meaning of being a child of God, being disciplined by the Lord. Sila yung mga taong kayang mag-rejoice in the midst of happenings na hindi rejoicing talaga. Hindi nakakatuwa, kumbaga, hindi masaya. Bumagsak ka, napagalitan ka, naibaba ka sa ministry, pwedeng lahat ng bagay, but you can still rise kasi discipline will also point you to your hope. Where does your hope lies? Kapag dinidisiplina tayo ng Lord, mas binibigyan tayo ng clarity ng Lord kung saan ba nakatuon ang puso natin. Because, ang hindi natitrain sa discipline, nagiging masaya lang sa masayang sitwasyon. Siya ay nagre-rejoice lang kasi siya ay umaangat. Kasi siya ay nakikita ng mga tao. What if you are ignored? Paano kung hindi ka mapapansin? Paano kung yung iba nag-a-arise, ikaw nandyan ka lang sa tabi, walang pumapansin? That is discipline of the Lord when you feel like you are ignored. Pwedeng totoo. Ito lang masasabi ko mga kabataan. Ito lang masasabi ko. Pwedeng totoo. Pwedeng totoo ignored ka kahit na ginagawa mo ang lahat. Kahit na binibigay mo naman ang lahat. Bakit ganun hindi ako napapansin? Ang sakit sa pakiramdam. Pwedeng totoo na binibigay mo ang lahat at hindi ka napapansin. But why does God allows it? So that you will learn. So that God can discipline you and you will learn that your hope and your joy lies alone in your one King. Na yung iyong saya ay nakikita ka ng Diyos, hindi ng ibang tao. Do you understand? Yun ang ibig sabihin ng disiplina ng Diyos. It doesn't feel good. Yung disiplina, hindi yun yung tatayo ka dito sa unahan, tapos papalakpakan ka ng mga tao. Hindi disiplina yun. Ang disiplina, yung ginawa mo ang lahat, tapos walang pumansin sa'yo. Ang masasaktan ka, masakit siya. Because God is teaching you, anak, para kanino ka naglilingkod? Sa mga tao o para sa akin? That is discipline. Only a child of God will learn how to be joyful kahit walang pumapansin sa kanya. Do you understand? That is God's discipline. One more thing. Paano tayo nagbubunga sa disiplina ng Panginoon? One more thing. Alam niyo si Apostle Paul? Kaya sabi ko, grabe, totoo nga. Totoo, Lord, only a child of God. Only a child of God can sing in a dungeon. Si Apostle Paul and si Silas. Tayo, umaawit tayo dito eh. Umaawit tayo, malaya tayo. Meron tayong keyboard, ang galing ng drummer natin kasi nag-training siya. Diba? Ang galing ng ang ganda ng tugtugan. At malaya tayong kumakanta. But you know, kung sino lang ang natitrain, kung sino ang nadidisiplina, and God loves that child so much, yung mga kumakanta kahit walang nakakakita. Yung mga nagpupuri sa Diyos, even in a dungeon. Kahit nandun sa pinakalugmok. Alam niyo yung dungeon, yung nangyari kay Paul at Silas, nakulong sila. At umawit sila sa loob ng selda. Only a child of God can do that. Because only a child of God, ang inaalaw ng Lord, na kahit na naglilingkod sa Kanya, mapupunta sa selda. Naunawaan ninyo? Because God loves us so much. Kaya ngayon, isipin mo, ano yung mga bagay na feeling mo unfair? Unfair, Lord. Kasi naglilingkod ako sa'yo. Bakit ko ito nararanasan? God, that is God's discipline to you. Because He loves you so much. You must learn. You must learn to pray to Him. Kahit na wala pang sagot agad-agad, you must learn to be joyful. You must learn to forgive. Lahat ng bagay na yan, you must learn to be gentle. That is God's discipline. That is God's discipline. May isang sinabi si Spurgeon, sabi niya dito, this is the favor
of the children of God. Ganito tayo paboran ng Panginoon. A child of God that He disciplines, this is His favor. Sabi niya dito, He gets rich by His losses. He rises by His falls. He goes on by being pushed back. Ito yan. Only a child of God. Sinasabi ko sa inyo, only a child of God. Ang yumayaman by losing things. Ano sinabi ng Lord? Ano sinasabi ng Lord sa kanyang salita? Ibigay mo yung mga bagay na meron ka. Mag-ipon ka ng treasure sa heaven. Only a child of God can do that. We get rich by losing things. Does it feel good kapag nawawalan tayo? When we give everything that we have, tapos nawawalan tayo? It doesn't feel good. Pero that is God's discipline. Na ang bunga ay, we get the treasure in heaven. Anak lang ng Diyos ang may ganong pabor. Walang iba. That you get rich by losing things. He rises by His falls. Alam niyo ang ibig sabihin nito? That when we submit to the Lord, sabi dito, kapag when we submit to the Lord, kapag hinahumble daw natin yung sarili natin, doon tayo inaangat ng Lord. Only a child of God. Sa Kanya nangyayari yun. Sabi yan sa salita ng Panginoon. Tama ba ako? Sabi doon, submit to God. Submit to the Lord. And He will exalt you. Humble yourself before the Lord. And He will exalt you. Only a child of God that gets disciplined like that. Habang hinahumble mo, habang binababa mo yung sarili mo, habang hindi ka naghahangad ng kahit anong para sa'yo, habang hindi ka nagiging entitled, God exalts you. God exalts you. Sabi doon, you are pushed back. Sabi doon, He goes on by being pushed back. He lives by dying. Only a child of God can live by dying to himself. Anong sabi ng Lord? Kapag iniligtas mo ang buhay mo, kapag pinilit mo magkaroon ng sayo, hindi mo siya inialay sa Panginoon for the gospel, you will lose it. But those who loses their life for the gospel will have it to eternity. Only a child of God. Alam niyo, lahat ng inutos ng Panginoon, kapag ikaw ay sinampal sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Only a child of God ang inuutosan ng Diyos na ganon. Hindi yan gagawin ng isang taong hindi nasa Panginoon. Do you understand? That is the favor that we have. And we become full by emptying ourselves. Napupuno tayo kapag binibigay natin lahat. That is the favor that we have. Yun ang disiplina. Yun ang disiplina ng Diyos. So, mga anak ng Panginoon, are you willing to be disciplined? Are you willing to still go on kahit masakit? Kapag ikaw ay dinisiplina sa maraming paraan, ito lang yan. Paano ko lang malalaman ang disiplina ng Diyos? Una, anak ka ng Diyos. Pangalawa, mahirap siya. You feel that? Nararanasan mo ba yun? Nararanasan mo ba na pinapa-empty sa'yo ng Lord yung lahat-lahat sa'yo? Sinasabi ng Lord, iwanan mo yung mga bagay na hindi ko kalooban. Lose all that thing. Because God loves you. Because God loves you. Nabasahin ko sa inyo, sabi dito, if the bad things work for us so much good, what must the best things do? If the dark nights are bright as the world's day, what shall be the days? If even the starlight is more splendid than the sun, what must the sunlight do? At kung kaya natin kumanta sa dungeon, paano tayo kakanta sa langit? Only a child of God. Only a child of God. Ang hinahayaan, ang inaalaw ng Lord na dumaan sa paghihirap and still we will obey the Lord. Because when the day comes, kapag dumating na yung the day of favor, sinasabi, alam niyo yung pinakakalmadong time, kung saan yung pinakanararanasan, yung pinakamalinis yung paligid. Ang kalmado ng paligid, kalmado ng langit.
pagkatapos ng bagyo. Naranasan niyo na yan? Na-observe niyo ba yan? Pagkatapos ng bagyo, ang clear ng langit. Kahit na nakakalat yung mga dahon sa paligid kasi naglaglaga. But that is the calmness. At ang nakakarating doon ay yung nagpatuloy kahit na mahirap. Kahit na dinidisiplina. Because you learn to embrace the discipline. Na kahit na napapagod ka, in-embrace mo siya as God is disciplining you. God is teaching you na magpapatuloy ako, Lord, hindi dahil madali, kundi dahil tinawag mo ako. Anak lang ng Diyos ang may ganong pribilehiyo. Ikumpara nyo ang isang kabataan na sumusunod sa Lord at kabataan sa mundo, you will see so much difference. Magkaiba yun. Yung ang pundasyon ng buhay niya ay si Kristo, na kahit anong mangyari, hindi siya umaalis. At hindi niya pinagdududahan ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaysa doon sa umalis, kasi nahirapan siya. At alam ko na lahat tayo dumaan na doon. Sa ayoko na, sabi nga ni Kuya Kian kanina, ayoko na. Pero hindi mo mararanasan yung kakaibang joy kapag tuluyan kang sumuko dahil sa disiplina. It is painful, yes. Because it needs to be. Ang ibig sabihin dyan ng it is painful, ibig sabihin you don't have to deny. Kapag masakit, masakit. Ibig sabihin hindi nakakahiya na nasasaktan ka. Kaya minsan we don't want discipline kasi ayaw natin makita ng iba na nasasaktan tayo. Ayaw natin makita ng iba na umiiyak tayo kasi feeling natin, mahina tayo. Kasi feeling natin, mas mababa tayo kaysa sa iba kapag ka nasasaktan tayo. Sila hindi. Sila masaya lang. Bakit ako nasasaktan? Siguro mas grabe kasi yung anointing nila, siguro ako hindi. No! Hindi ganun yun. Again, when you are being disciplined, it is because God loves you. At ito lang masasabi ko. In my life, and in the life of many youths na nakasabayan ko, na nakasama ko sa paglilingkod, at hindi ko na nakasama, ito lang masasabi ko, the most joyful and most anointed people na ginagamit ng Lord are those na dumaan sa matinding disiplina at nagpatuloy. Hindi sila umalis. Hindi sila, ayoko na kasi masakit. Hindi. There comes a time sa kanila na yes, masakit. Ganun din ako. Ang sakit kaya. Ayoko na magpatuloy kasi ayoko din makita nila na umiiyak ako at nasasaktan. Ayoko makita nila na mahagulgul ako. Pero hindi. Kay Lord, sinadya niya maging painful. At kapag painful, hindi sasabihin ng Lord na huwag kang umiyak. Alam niyo yung mga magulang, pinalo ka, huwag kang umiyak. Hindi ganun si Lord. Masakit, umiyak ka. Masakit, lumuhod ka. Masakit, magpakumbaba ka. Yan lang yun. The more na masakit, mas lalo kang bumaba sa paanan ng Diyos. And the Lord will exalt you. There will come a time, itatayo ka ng Lord because you have learned what you must have learned. Kasi natutunan mo na kung anong tinuturo niya. Kasi natutunan mo na tumingin lang sa Kanya, hindi sa mga tao. Kasi natutunan mo lang sumunod sa boses niya, hindi sa boses mo, ng emosyon mo, at hindi sa boses ng mga tao. Kasi natutunan mo na. Kasi nadisiplina ka na. At itatayo ka niya ulit. And you are better than before. Yun yung maganda doon. Kapag tinayo ka ng Panginoon, hindi siya nagtatayo na katulad ka ng dati. No. Kapag itinayo ka ng Panginoon, dahil mas malakas ka na. Because now, you have learned kung nasaan talaga ang pundasyon mo. Because sa shakening, sa pagyanig ng Panginoon, sa pagliliglig, doon mo talaga makikita nasaan ang pundasyon mo. At kung nasa mali ang pundasyon ng buhay mo, sasabihin mo, Lord, hindi dapat ito. Dapat nasa iyo. Kasi it will reveal. The discipline of the Lord will reveal where your hope lies. It is in joyful moments. Yung hope mo ba, nakatandun lang sa pagkakaroon ng mga bagay na
na pinapangarap mo? No, the shakening, the discipline of the Lord will reveal kung nasaan ang pundasyon mo. At kapag nakita mo mali ang pundasyon mo, ililipat mo. Lord, hindi ito. At kapag natutunan mo na at nakita ng Panginoon, tama na, natutunan mo. Nasa akin dapat ang pundasyon mo. God will exalt you. God will make you stand strong again. And maybe it will happen again. Ididisiplina ka ng Lord in another aspect at itatayo ka niya ulit. But the most important thing is, i-embrace mo ang disiplina ng Lord. This is what you must do. Sabi doon, do not make light of the Lord's discipline. Huwag mong hindi papansinin. Bagkus, i-embrace mo. So love discipline. Love discipline. It has its fruit. Alam niyo kung ano sabi ng Lord dyan? Therefore, ngayon na nauunawaan mo that the discipline of the Lord is one of His way of showing love to you. Therefore, mga kabataan ng Shiloh, sabi ng Lord, therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather be healed. Ngayon na nauunawaan mo na ganito pala yung disiplina ng Lord para pala sa akin yun. You should not be discouraged. Wala kang dahilan para ma-discourage. Wala kang dahilan. Kasi that discipline is the very reason why you must be strong. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Kung nanihina ka, this is the time that God is telling you, palakasin mo. Maging malakas ka. Because this is not the end. Hindi pa ito ang katapusan, anak. I have a plan for you. Basta sa akin ka tumutok, sa akin ka maglikod, sa akin ka magpatuloy. Because I have a plan for you. Because, anak, I love you. Yan ang sinasabi ng Lord. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Naunawahan ba? I pray that the Lord speak to your heart directly. Mangusap ang Lord directly sa puso mo. Na mahal ka ng Diyos sa kabila ng masasakit na part ng buhay natin. And you have this moment to speak to the Lord. Sabihin mo, Lord, lahat ng gusto mong sabihin. Because again, kung masakit, masakit. Kung you are thankful kay Lord, mag-thank you ka. You are in this place because God wants to encounter you. God wants to speak to you. Kaya sige, yuko ka, kausapin mo ang Lord.